Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng Task Force Canlaon na siyang tututok sa long-term recovery ng mga lugar na apektado ng pagputok ng bulkang Canlaon. Ito ang inihayag ng Pangulo sa situation briefing kasama mga lokal na opisyal sa Carlota City sa Negros Occidental kahapon. Ayon sa Pangulo, pangungunahan ng Office of the Civil Defense ang task force at mapabibilang rin dito ang mga alkalde at provincial government. Isa sa mga paplanuhin ng task force ang paglilipatang lugar ng mga residenteng naapektuhan ng patuloy na aktibidad ng Canlaon. Kailangan na siguro magbuo ng task force Canlaon for the long-term recovery. Tapos yung mga relocation. And then itong mga plano na bibili ng lupa, maglalagay ng lahat ng bagong bahay doon ay tatayo, hindi na magtatayo doon sa ibang area. Ang pagbuo ng Volcanic Eruption Fund ay pinanukala naman ni Canlaon City Mayor Jose Cardenas kay PBBM. So I think, I don't know what's for special fund or Mr. President, siguro maglagay na lang tayo ng Volcanic Eruption Fund ito. Pero yung paggastos na ganyan, no choice tayo. Yes. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin basta pababayaan ng mga tao. Pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng pagputok ng Canlaon na nasa South Elementary School 2 Evacuation Center sa La Carlota City. Kaya napatagal na. Ilang buwan na ito. We're almost 3 months. Yung iba sa inyo, 2 buwan na, hindi pa nakauwi. At mga evacuees. Yun na nga yung the report that was given to us na binigay sa atin ni Governor Lacson. There are still 1,700 plus families that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced. Nangako ang presidente ng patuloy na tulong ng national government para sa mga pamilyang naapektuhan ng Mount Canlaon eruption. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.